Okay, so ito na isang bulb guys na okay, so ito na yung bago. Ngayon guys, ang tip natin ito. Okay, so meron ako tip sa inyo. Ito sa kanya, papalit. Okay. So, start natin guys. Meron ng kulan. Start natin makina. Kapagpalang araw guys, so meron tayong concern about sa thermostat. Okay, so ang main problem nito is nagtatumataas yung kanyang temperature gauge sensor sa dash. Okay, so ang gagawin natin is magpapalit tayo ng thermostat. So bakit yung magpapalit ng thermostat? Alam nyo, ang unang indicator niyan is nagtataas yung temperature gauge, and then yung yung thermostat mo hindi na siya nag-open close, always na siya naka-open. Okay, so ibig sabihin hindi na gumagana itong thermostat mo. So unang mong subject yan is kailangan mo munang magpalit ng thermostat. After that, pag ganun pa rin, saka ka na mag subject for top overhaul or overhaul, depende na kung ano yung diagnostic mo. Pero para sa atin, nagpatulong yung may-ari na ma-diagnose yung engine niya. So sabi ko, magpalit mo kami thermostat para ma-address yung minimize yung kanyang gastos. Kaya ang ginawa namin, nag-order na lang ako ng bagong thermostat. Ito na yung bago guys, yan. So para iwas muna tayo sa malaking overhaul o malaking gastusan ng top overhaul. So ito yung mga basic pointers guys na dapat yung matutunan sa mga unit. Yun yung mga basic pointers, and then check natin yung reservoir ng kanyang radiator guys. Check natin, tara. Okay, so meron ako tip sa inyo, basic pointers pa rin. So malalaman yung siraan na yung thermostat once na yung reservoir nyo sa tubig, ibig sabihin nagbabawas o minsan kumukulo siya ng hindi naman totally na kumukulo talaga. Ibig sabihin umaapaw yung reservoir. Ibig sabihin guys, yung thermostat mo sira na, nag-open close o hindi na siya nag-open, minsan delay o yung pagbukas niya delay. Kaya nangyayari nagkakaroon ng malfunction yung thermostat, nagluloko talaga yung cooling system mo. Kaya nangyari para siyang humihinga dito. Kaya tingnan nyo yung laman, wala nang tubig. So ibig sabihin yung thermostat niya sa ilalim sira na, so kailangan ng palitan yun. So yan yung mga sintomas na nagkakaroon ng problema yung thermostat natin. Okay, so yun ang reason bakit tayo magpapalit. Okay, so yun lang. Sige, tanggal na tayo. Okay, so tanggal natin yung clip guys. Medyo madumi yung niya, engine bay. So bunutin na to. Yun. So tabi muna natin. Sensor yan sa map sensor. Okay. So ito naman, tanggalin natin to. So libre natin konti. Tapos tanggalin tong yan. Ito rin tanggal. Medyo malinis pa naman pero kailangan ng palitan. Okay, so meron bolt doon na 12 ang ulo, 12mm. At isa rin dito. So tanggalin yan guys para matanggal natin to, para magkaroon tayo ng access doon sa yun ang titirahin natin. Okay, so tara, tanggalin mo natin. Okay, so tanggal na natin, bunutin na natin ito guys. Binubunot lang yan, 2 bolt lang yan. So tanggalin ko muna. So ayan, so 2 bolt lang, isa, 2. Okay, so ngayon tanggal na natin. So ang location ng thermostat is nasa ilalim, sa likod siya ng alternator. Ayan ang alternator. And then ito naman yung compressor motor ng aircon. So nasa likod siya. Ayun So yun tatanggalin natin. So tanggalin pa natin itong isang to. So may niya, intake ng turbo para may access tayo sa loob. Okay, okay, so maluwag na itong lock nya. So pwede din bunutin. Yun. So ayan na guys, open na yung open na yung sa turbo. So meron tayong access. Ang gagawin natin ito, so lagyan natin ng damit yan para hindi siya malagyan ng tubig o may pagtanggal natin. So sige, so makita nyo, ayan na, open na yung mechanism. So ayan yung mga gamit natin. So may table tayo. So ayan yung unit. Okay, so tanggalin natin yung mechanism. Okay, so meron tayong telang hawak. So ang gawin natin, tatakpan natin yan. Ito yung nakabit ko na. So yan, para safety, kung may malagay man na bolt doon, at least hindi siya diretso doon, may salo. So doon na tayo subject na pagtanggal sa kapila guys. So baklasin na natin. So ibig sabihin may connection doon sa radiator, sa ilalim. Ayun, so ang gagawin natin dyan, hindi na tayo magtatanggal dyan para medyo malesin yung trabaho natin. So dudukot lang tayo dito. Okay, so silipin muna natin sa ilalim kung may nakahapak naman.
So wala naman, dalawa lang guys, kita nyo. Ayun. Okay, so ilalim, tinanggal na yung lock ng bolt, wala na rin pala. So okay, so yun lang. Sige, tara, balik tayo pag matanggal ko na. Okay, so ito na isang bolt guys, maluwag na. So sa ilalim naman tayo. So nandito sa banda. So kailangan nito may special tools ka para madukot mo siya. Okay, so P, no? So ayun siya guys, oh. Ayun. Yan o, yun. Yan o, yan. So nandiyan yung isa. So yung isa maluwag na, makakamay na lang yan. Okay. Okay, so yan na guys, malambot na. So agas na yung tubig. Tingnan mo yung tubig, maagas na. Okay. Oh, yan na guys, tanggal na natin yung ano. Tingnan nyo, tubig na lang lumalabas talaga, oh. Yan, oh. Ibig sabihin hindi na nilagyan ito ng coolant kasi nga ang tawag dyan, max siya sa coolant dahil kinakain lang yung coolant. So ibig sabihin may problema talaga yung ano ito, thermostat. So yun ang gagawin natin guys, and paubos natin yung tubig nya pagkatapos saka natin na lagyan ng bagong thermostat. Okay, so ayan na guys yung location ni thermostat, dumungaw na siya. Ayan, so ngayon ang gagawin natin dito, tatanggalin natin to, iuhulog na natin yan, kakalabitin ko na lang yan guys. Okay, so nahulog na nga. So nasa ilalim. Ayun. So ang gagawin natin, magpapalit ng bago. Okay, so ito na yung bago. So ito ipapalit natin ngayon dyan. Bagong bago na siya. Ayan. Okay, so sige, magpapalit na tayo guys. Tara, let's go. Okay, so ngayon guys, ang tip natin ito. Ayan, bago na siya. So ang gagawin natin, yung itong luma niyang seal, dahil wala mang seal available na nabili kasama to, so ibabalik na natin dito rin sa bago, saka ito ikakabit to. Okay, so ikabit ko muna. Ayan na guys, nakabit na natin. So ito yung pagkakatira. Okay, so paglalagay ka nyan, kailangan ito nasa dito banda, oh, nakagano ng forma niya. Ayan, kita mo na yung butas na yan. Ayan, yan ang location niya. So gagano mo siyang forma paglagay. Okay, saka mo ikakabit yung sa yung pinaka-assembly ng takip ng ano, radiator assembly housing. Okay, so kabit ko muna. Okay, so ayan na yung pagkakabit guys. So pag nakabit nyo na yung ganyan, saka nyo na ilalagay yung takip. Okay, so yan yung plaster nya. Kahit anong position yan, kahit iikot-ikutin mo, walang problema yan dahil wala namang timing yan eh. Ang mahalaga, maayos mo lang yung pagkabit yung kanyang seal. Ayan o, yung rubber na yan, may kita nyo. Ayan, so kailangan nakalapat yan doon sa lips bago mo ikakabit. Okay, so kabit ko muna para sure ball. Ayan na, so nalapat ko na lahat. Okay na, silyado na siya. So yung housing na isusunod yung ikakabit. Okay, balik mo tayo. Okay, mag-isa lang ako, hindi ko hirapan ako mag-video guys pag magka-camera. So balik ako konti. So ayan na, makita nyo. So ayan, silyado na siya. Okay, so kakabit mo na lang ganun yan. Okay, pagkatapos ilalak na natin guys. Balik na natin yung dalawang 10mm na ulo para doon. Okay, okay, yan guys, maghihigpit na tayo guys. So kailangan may special tools ka para hindi ka mahirapan maghihigpit o magtatanggal ng mga nut or mga sakit nut. Sorry, hirapan ako. Okay, and B. Okay, so taas naman tayo. Ayan. So dalawang bolt lang yan siya guys. Pagkatapos mayroong dalawang bolt din sa ilalim. So okay na. Ayan. Mahigpit. Mga torque nito mga 20 lang, 18. Kasi 10 lang ito eh. So kailangan sa torque nito marunong kayo mag-estimate kasi kung hindi baka mapuputol. So final na yan. Okay. Kaya kailangan pag maglalagay kayo, kailangan marunong talaga kayo kasi konting mali mo lang dito, mag-overheat ang makina, nakagastos. Kaya make sure na sureball talaga yung tira mo guys.
Okay na, so we're almost done and then ikakabit na natin ng buong mechanism kung ano yung mga pinagtatanggal natin na assembly sa kanyang air filter housing at saka yung sa turbo ng turbo hose. Okay, so fast forward natin guys para mas mabilis. So tara, let's go. So we are almost done guys, so maglalagay na tayo ng kanyang coolant sa cooling system. Lagyan tayo ng coolant guys. Ito gamit natin, National Quick Cool. So maglagay ka ng coolant, kahit anong brand, basta yung kulay same lang. Kung green siya, dapat puro green. Kung orange, orange. Kung pula, pula. Okay, huwag mo na paghaluin yung orange sa pula at yung green sa pula. Mas maganda kung ano yung klaseng brand, basta same sila ng kulay. Okay, so para hindi ka magulat kung ano yung kalalabasan ng kulay. Buka ako ng lagay ako ng embudo. Wait na po ako ng funnel. Okay, so yan, mahaba. And then maglalagay na tayo. So mag-isa lang ako guys, medyo mahirap pero okay lang. Malaga may share ko sa inyo, may bahagi ko sa inyo yung konting kaalaman natin na libre. So balik tayo guys pag napuno na to. Okay, so start na natin guys. Meron ng coolant, start natin yung makina. So tara, meron battery, okay na. So sa makina tayo. Start na natin yung makina guys. Okay. Sa kasusi. Bravo. Okay, start. Okay, so gawin natin doon na sa engine bay. And then after that, so nasa idling stage ka na, ang gagawin mo naman yan is mag-undergo ka ng bleeding. So hindi na tayo magbibideo guys sa bleeding system, mahalaga makuha nyo yung basic pointers. So ang sistema nito, pag nag-bleeding kayo, paandar yung makina ng almost 45 minutes o 30 minutes para lahat ng bubbles vacuum doon sa loob ng kanyang engine mawala. Malalaman mo naman yan sapagkat lalabas sa kanyang reservoir. So mag-add ka lang ng tubig or coolant, okay, para maubos yung lahat ng kanyang vacuum sa loob ng kanyang engine. So, ganun lang kasimple guys yung ginawa natin. So, yun lang. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Shout out sa mga unit owner and din yung mga mekaniko bagong nag-aaral pa lang. And then sa mga bangitang mekaniko at saka sa mga lahat ng follower ko and sa mga supporter ko. So, comment lang kayo and then I will reply mga guys. So, maraming salamat. Bye-bye and God bless. See you.